sabi ng bunso ko, kung mabuti daw akong ina, lahat din na mayaman. Kung ano at magagawa ko, mahirap yung tatay nila noon. Ako po, si Presentasyon Buter, nananawagan po ako kay Congressman Saldico na kung maaari po na matulungan po ako ninyo. Kasi nahihirapan na po ako. Matagal ko na itong nararamdaman na sakit po ito. Kaya ito, tinatagal ko na lang itong mga nararamdaman kong ito. Sabi ng isa kong anak, tsaka hingin mo na lang sa Diyos na kunin ka na. Congressman, maawa ka naman sa akin. Wala na akong anak na nagmamalasakit. Napanood natin ang hinagpis at panawagan ng isang ina na meron pong 9 na anak, ngunit sa 9 na anak ay wala na pong nag-aaruga o nag-aasikaso sa kanya. Maaari bang maikwento, paano mo nalaman o nasabi na may galit sa iyo itong ibang anak mo? Yung bunso ko po, yan ang nagsabi sa akin. Nasabi, kung mabuti daw akong ina, silang lahat mayaman. Ibig sabihin, nanay, parang sinisisi ka nila dahil hindi masyadong gumanda o yumaman yung buhay nila. Siguro. Pero pangit yun, nanay, hindi yun maganda. Huwag natin isisisi sa magulang natin o sa ibang tao kung hindi man tayo umasenso o yumaman. Sapagkat ang pag-asenso at pagyaman ng isang tao depende sa sarili natin, sa diskarte. Hindi yan dahil sa magulang. Pero dito sa 9 na anak mo, nanay, meron ba ditong nag-aasikaso man lang sa'yo? Itong sinundan ng bunso. Yung bunso ninyo, yun ang kasama ninyo sa bahay. Ito yung sinasabi mong masama ang loob sa'yo. Oo, kasi hindi daw sila nagyaman. Wala naman kaming ibibigay ng papa nila kasi ang papa nila walang trabaho permanente. Pero kahit pa paano napalaki po ninyo yung mga anak ninyo. Opo. Nabuhay nyo sila, binuhay nyo sila kahit mahirap po kayo. Para na akong mawala ng malay noon. Para ka nang himatayin matapos mong marinig. Opo. Pero itong bunso, kasama mo sa bahay, inaasikaso ka rin ba? Hindi naman pag nandiyan ang asawa niya, kahit magmano, hindi na. Pero kung ikaw ang tatanungin, nanay, laging mabuti ka bang ina sa kanila? Ayaw ko nga silang mapag-iwa-iwalay. Gusto ko silang lahat nandito sa akin. Kahit isa sa kanila, wala akong pinabayaan. Sa kabila po ng lahat ng nanay na narinig mo ito sa bunso mo, ikaw ba'y nagalit din sa anak mo? Hindi naman. Sa edad mo yan na 84, ano na yung mga nararamdaman mo? May gumagalaw baga dito sa kanan. Kailan pa po kayo hindi nakakita o nabulag? Matagal na ho ba? Noong September. Nung 1 taon? Oo po. O pati ulo mo daw, nanay, sumasakit na rin. Opo, lahat. Nasabi mo ba yan sa mga anak mo na may nararamdaman ka na? Opo, lahat. Pinagamot ka ba nila? Ayaw naman sila pumagamot sa akin kasi wala daw mga pera sila. Kasi sabi ng isa kong anak, yung nagpapakain sa akin, Mama, tagal-tagalan mo na lang, Mama, kasi wala kaming ipapagamot sa iyo. No. Hindi nga, Mama, hingin mo na lang sa Diyos na kunin ka na. Sabi ko, gusto ko pa naman kayong makita. Tanggap na nila na pwede ka nang mawala sa mundo. Siguro, Anong naramdaman mo nung nanay nang sinabihan ka ng ganon? ang sakit sa dibdib na Diyos ko po. Sabi ko, bakit ganyan ang swerte ko? Lahat sila, kung hindi ko sila inalagaan, hindi sila lumaki ng ganyan. Tapos ngayon,